Sabi non-linear pero linear yung isa. Pero system sila ha. So kailangan yung makakakuha nating value ng x and y. Masasatisfy natin yung both equations. So kung 1 nilagay sa x, 1 dapat dito. Kung 2 to dapat. Sabihin dapat pareha sila. Dapat masasatisfy, alam natin yun. So gamitan natin yung substitution method. So automatic na kasi meron tayong variable y, which is equals to x plus 1. So y in terms of x na siya. Lilipat na lang natin ito sa variable y. So which means magkakaroon tayo ng x squared plus yung y, papalitan natin ng x plus 1 kasi may value siya. So magiging x plus 1. Don't forget naka-squared yun. So i-squared natin to 25. So meron tayong parehas na variable. So kailangan natin to expand. Kung marunong mag-expand, basic na lang yun. So ayan, expand natin yun. Magiging x squared plus 2x plus 1 then equals 25. So pwede na natin yung ilipat guys kung gusto, kasi quadratic naman to eh. So lipat natin yung 25 sa magiging negative 25. Then i-add na lang to guys. Anong kakalabasan na ito? Sige nga, i-simplify para tingnan natin kung nakikinig. O, sagot. Wala. Wala pala akong kausap eh. Laro na lang ako. So magkakaroon tayo dito guys ng x squared plus x squared. That is, zoom in natin ng konti. Yan. X squared plus x squared. Magkakaroon tayo ng 2x squared. Anong year ka nakatapos? Graduate na ako guys. Kaso hindi lang halata. Plus 2x. Then yung 1 minus 25, that is negative 24. Equals 0. So dahil quadratic guys, then pwede naman natin makuha yung roots. Pero pwede natin siya ma-divide both by 2, diba? So magkakaroon tayo dito ng x squared plus x minus 12. Gets yun. So pa-factor out natin to guys. So ano magiging factored form na ito? Basic na yan guys kasi naturo ko na to lahat eh. Kumbaga combination na lang to ng mga pinag-aaralan natin. Dito guys marami na tayong nakapost dito. Actually may post din ako dyan sa playlist sa ano natin sa TikTok. Pero dito mayroon naka-playlist kasi ito eh. Mga grade 10, grade 11, pre-cal lang dyan na yan. Anyways, galing din dito yun sa live. So ayun, in-edit ko lang tapos nilalagay natin dito. So factorable naman to guys. Magkakaroon tayo ng x plus 4 then x minus 3 equals 0. So ngayon meron tayong dalawang factors. So pwede na natin makuha yung answer. Titig method. So kung positive magiging negative, then kung negative magiging positive. So meron tayong dalawang value ng x, that is negative 4 and 3. So let's try to use x equals negative 4 to find the variable y. So which means ito na lang gamitin natin na equation 2 kasi mas madali siya. So use y equals x plus 1, then plug lang natin yung x, that is negative 4 plus 1, then magiging negative 3. So ibig sabihin meron tayong x which is negative 4, then yung nakuha nating value ng y, that is negative 3. Then try naman natin gamitin yung x equals 3. Syempre dito pa rin kasi mas madali dito. So ibig sabihin lalagay lang natin yung x 3 plus 1. So magkakaroon tayo ng y which is 4. So magkakaroon tayo ng 3 then 4. Ito yung solution set natin guys. 4 negative 3 tapos 3 4. So papalag natin yung dito. Checking natin. Nasusundan mo ako? Ano guys? Nasusundan mo? So check natin kung tama. So dapat both equation tama yan. Checking. So let's use muna itong negative 4, negative 3. So lagay natin si negative 4 and negative 3. Remember ito yung x, ito yung y. So ayun. Sa first equation tayo, meron tayong x squared
plus y squared. Mabilis ba? O tama lang yung pacing. So lagay lang natin yung negative 4 sa variable x, then squared, plus negative 3 sa y, then squared. So kapag negative 4 yung base, then naka-even, magiging positive yung sign natin doon. So 4 squared na siya, which is 16. Ganon din dito, magiging 3 squared or negative 3 squared, that is 9, which is 25. So 16 plus 9 is 25, which is equals to 25. Ibig sabihin tama. So try naman natin yung isang equation, isang 3 and 4 natin. So let's check for 3 and 4. So ganun pa rin sa first equation. So plug lang natin si 3, then squared natin, then si 4 squared lang natin. So 3 squared is 9 and 4 squared is 16, which is equals to 25, and 25 is equals to 25. So ibig sabihin tama yung dalawang nakuha natin. Pero check pa rin natin yan dito guys, kasi kailangan satisfy din tong second term. Otherwise pag hindi ito na satisfy, mali yung solution natin. So check natin siya, yung negative 4 and negative 3 sa second equation, which is y is equals to x plus 1. Then plug lang natin si y, this is negative 3, equals negative 4 plus 1. So magkakaroon tayo ng negative 3 and negative 4 plus 1, that is negative 3, which is equal. Then try naman natin yung 3, 4. So magkakaroon tayo doon ng y equals x plus 1. Then yung y natin is 4 equals 3 plus 1. So magkakaroon tayo ng 4 and 3 plus 1 is 4. Ibig sabihin tama yung solution na nakuha natin. Ganon din yan guys sa system of linear, na dapat yung mga equation mo parehas yung makuha mong given. Pag kinek mo siya, dapat both equations tama. So ito siya guys, kung naintindihan mo yon.